Please turn your Bibles to James chapter 2 and verses 9 up to 11. Siguro, simulan na natin sa verse 8 para makita lang natin yung kabuuan nito. If you really fulfill the royal law according to the Scripture, you shall love your neighbor as yourself. You are doing well. But if you show partiality, you are committing sin and are convicted by the law as transgressors. For whoever keeps the whole law but fails in one point has become accountable for all of it. For he who said, "Do not commit adultery," also said, "Do not murder." If you do not commit adultery but do murder, you have become a transgressor of the law. The title ng ating pag-aaral is Why Partiality or Favoritism is Wrong. Yun po ang title natin. Now, this is the fourth part dito sa ating series. Why Partiality or Favoritism is Wrong. Pag sinabing partiality, ito ang definition mula kay Thayer dito sa Thayer Dictionary ng New Testament Words. Ito ang sabi dito sa dictionary na ito, yung kay Thayer. Sabi doon, partiality, and I quote, "The fault of one who, when called on to give judgment, has respect of the outward circumstances of man and not to their intrinsic merits, and so prefers as the more worthy one who is rich, high-born, or powerful to another who does not have these qualities." Okay, Tagalogin lang natin, ano? So pag sinabing partiality, parang sinabing pabor-pabor, favoritism. So ito ang kasalanan na ginagawa ng mga tao na pag sila'y tinawag na maghusga, sila ay nagpapakita ng respeto na base lamang sa panlabas na anyo ng isang tao. Hindi dahil dun sa talagang kondisyon ng puso niya, no? So, ang ibig sabihin nito, pinipili niya at iniisip niya na mas karapat-dapat tulungan o pakitaan ng pabor o pakitaan ng kabutihan o patawarin o pakitaan ng awa ang isang tao na mayaman, isang tao na pinanganak na siguro yung kanyang apelyido, talagang nakakabilang siya sa pamilya ng mga kilala sa isang bansa o sa isang lugar. Sila'y makapangyarihan, mataas yung kanyang pinag-aralan, magaling mag-Ingles, o di kaya siya ay nakakabilang sa isang lahi na maaring Amerikano siya o maaring siya ay Hapones o yung gano'n na iniisip niya na dahil siya ay nakabilang dito sa ganitong klaseng mga grupo, mas karapat-dapat siyang pakitaan ng pabor o ng kabutihan kesa sa isang taong wala nitong mga panlabas na ito na mga katangian. So, alam nating lahat na yan favoritism. Nagpapakita ng pabor yang ganyan na mali na klase ng pagkapakita ng pabor. So, ito ngayon ang gustong i-address ni James, ni Santiago, dito sa pinag-aaralan natin, dito sa chapter 2, verses 1 up to 13. Partiality is wrong because it breaks the royal law of love. Ito yung nakalagay sa verse 8. Sabi doon, if you really fulfill the royal law according to the Scripture, you shall love your neighbor as yourself, you are doing well. Now, of course, positive yung pagkakasulat dito sa verse 8. Sabi doon, if you really fulfill the royal law, according to the Scripture, you shall love your neighbor as yourself, you're doing well. Pero yung kabaliktaran yan, kasi yung partiality yung pinapakita rito, yung favoritism So, ang kabaliktaran nito is, partiality is wrong because it breaks itong royal law na ito. Yung love your neighbor as yourself. Now, bakit tinawag na royal law itong you shall love your neighbor as yourself? Dahil unang-una, ito'y galing sa hari ng mga hari, ang ating Panginoon. And this King of Kings is also the God of love. And so dahil sa Kanya galing ito, this law proceeds from Him, and so we call it the royal law. But another is, because this law, to love your neighbor as yourself, is the supreme law
to which all other laws governing human relationships are subordinate. Ito yung talagang kung isa-summarize mo lahat nitong mga laws na konektado dito sa paano tayo makikipag-relate sa ating kapwa, ito na yon. Sa simpleng salita, love your neighbor as yourself. Yun yun. Kung iniisip mo na pagpatay ng tao, bakit wag mong susawayin ang utos na wag kang papatay ng tao? Kasi kung mahal mo talaga siya, tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili, hindi mo siya papatayin. Kung mahal mo talaga siya, tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili, hindi mo siya lolokohin, hindi mo siya lalamangan, hindi ka magnanakaw sa kanya. So, makikita natin lahat nitong mga kautusan na nakalagay dito sa pakikipag-relate natin sa ating kapwa, pwede mong i-under dito sa isang statement na ito, love your neighbor as yourself. Kaya, yan ang dahilan kung bakit ito ay tinatawag na royal law. Royal law. Okay, now again, nabanggit ko last time, no? Mag-ingat tayo. Ang iniuutos dito sa verse 8, itong command na to, you shall love your neighbor as yourself. Hindi ito dalawang commandment, kundi isang command lang ito. You shall love your neighbor as yourself. May mga iba kasi, ang tingin nila dyan, parang dalawang commandments ito. Ang akala nila, ibig sabihin nito, okay, yung command una is, you shall love yourself. And then second command, you shall love your neighbor. So akala nila yun yung sinasabi rito. Hindi. Isang command lang ito. Ang isang command dito is, you shall love your neighbor. Pero paano mo siya iibigin? Katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Hindi mo na kailangan utusan ang mga tao na ibigin nila yung kanilang sarili. Normal na yun common na yun. Lahat tayo mahal natin ang ating sarili. Katulad ng pinaliwanag ko sa inyo dati. Talagang pagising mo na umaga, sarili mo na kagad iniisip mo. Bago ka matulog, sarili mo na iniisip mo. Lahat ng ginagawa mo, sarili mo na. Kaya ngayon na sinasabi, yun nga yung standard Ganyan tayong lahat. Ganyan tayo makasarili. Ang pagiging makasarili natin, na puro sarili natin ang ating iniisip. Kaya nga sabi dito ng Panginoon, kaya nga kung paano mo iniibig ang sarili mo, paano mo gusto alagaan ang sarili mo, paano mo gusto i-comfort ang sarili mo pag ikaw ay nadidepress, paano mo gustong pakainin ang katawan mo pag ikaw ay nagugutom, kung paano gusto mong pagandahin ang sarili mo pagka pangit ka o madumi ka, o paano mo gustong bihisan ang sarili mo na maayos, ilagay sa maayos na kondisyon, maging ganun din ang gawin mo sa iyong kapwa kung sila ay nangangailangan. So, yun yung sinasabi rito ni James. No? So, iisang command lamang ito. No? Hindi ito dalawang commands. Yan kumbaga, yan ang kasalanan nitong modern Christian psychology. Yan ang pagkababasahin ninyo yung ibang mga Christian books ngayon, parang masyado nakafocus sa self-esteem. Parang pinapakita nila na yun na yung pinakamalaking kasalanan na magagawa ng isang tao pagka mababa ang pagtingin niya sa kanya sarili. Yun ang sinasabi nila. Pero kung isipin natin na mabuti, hindi nga. Sa totoo, kaya tayo nadidepress, kaya tayo nahihiya kasi mas mataas ang pagtingin natin sa ating sarili at naiinis tayo, masama loob natin pag yung ibang mga tao, hindi tayo tinitingnan tulad ng pagtingin natin sa sarili natin. Actually, yun ang problema natin. Kaya tayo nahihiya kasi gusto natin ganito. Pero sabi, ayoko nang tumayo doon. Bakit? Kasi pag nagsalita ako doon, baka may masabi akong mali, nakakahiya naman. So, ang iniisip mo, kasi ano na lang ang iisipin nila patungkol sa akin pag ako ay nagkamali. Di ba baba ang pagtingin nila sa aking sarili? Dahil nga mas mataas ang pagtingin mo sa sarili mo, nahihiya ka. Di ba? Yun nahihiya ka na baka bumaba ang pagtingin nila. So it's really yung love mo sa sarili mo. Kaya nga sabi dito ni James, ang pag-ibig mo sa iba, tulad na nung standard mo sa sarili mo. Yung mataas na pagtingin mo sa sarili mo, di ganun din ang gawin mong pagtingin mo sa ibang tao. Ayaw mo mapahiya, di wag mo hiyain ang ibang tao. Ayaw mong i-chismis ka, di wag mo i-chismis yung ibang tao. Parang ganun. As you love yourself. Okay? So, yun yung pinapakita rito. Now, we come to our study. Pero ngayon, tingnan natin itong ika-apat. Yun lang ang tututukan natin ngayon. Yung ika-apat na dahilan kung bakit ang partiality ay mali. Partiality is wrong because it makes one to be guilty of sin and convicted as a transgressor. Ulitin ko.
Partiality is wrong because it makes one to be guilty of sin and convicted as a transgressor. Ito yung makikita natin sa chapter 2, verses 9 up to 11. Pero isa-isayin natin. Tingnan nyo muna yung verse 9. Sabi doon, "But if you show partiality, you are committing sin and are convicted by the law as transgressors." Ang pagkapakita ng favoritism ay hindi lamang, sa English, being inconsiderate or being discourteous. Hindi ito parang nagpapakita ka lang na parang wala kang paggalang o ikaw ay bastos. Hindi lang yun ang pinapakita pag ikaw ay nagpapakita ng partiality. Ito ay napaka-seryoso na kasalanan. At si James, merong dalawang paraan na pinapakita niya kung gaano ka-serious itong bagay na ito. Tingnan ninyo. Una, sabi niya, you are committing sin. You are committing sin. If you're showing partiality, if you're showing favoritism, you are committing sin. Yung salitang sin dyan, galing sa Griego na salita, hamartia, which means to miss the mark. Na mismo, parang may pinapana ka na bullseye, hindi mo natamaan, you miss the mark of God's standard of righteousness. May standard ng Panginoon, hindi mo nagawa yon, na mismo yon, hamartia yung tawag doon. Pero may isa pang tawag dito. Si James, hindi lang niya tinawag ito na sin, he calls it and he uses the word transgressors. Tingnan niyo uli, sabi dito, you are committing sin and are convicted by the law as transgressors. Ito namang salitang transgressors na ito refers to someone who willfully goes beyond the prescribed limits. Merong sinasabing Panginoon na hanggang dito lang ang gawin mo, pero lumagpas ka doon, trinansgress mo yon. Binangga mo yon, kinontra mo yon. So ito sinasabi rito, transgressors. So dalawang bagay para ipakita kung gaano kaseryoso itong kasalanan ito. You are committing sin and you are a transgressor. Now, pansinin nyo rin, sabi dito, you are convicted by the law as transgressors. Pansinin niyo itong nakalagay, by the law. Ang ibig sabihin ng convicted dito, to convince with overwhelming evidence from scriptures. Yun ang ibig sabihin nito, no? Ipapakita sa iyo ng salita ng Panginoon na talagang ikaw ay nagkasala. Yan ay may kita natin sa Deuteronomy chapter 1 verse 17, Deuteronomy chapter 16 verse 19, na nagpapakita na ang partiality ay kasalanan at marami pang ibang mga verses from the Old Testament. So, ang daming mga nakalagay sa Old Testament, New Testament, na ang pagkapakita ng favoritism ay malaking kasalanan. Now, please listen to this. Napaka-importanting prinsipyo ito. Kahit na hindi mo nararamdaman sa iyong konsyensya na ikaw ay inaakusahan o binabagabag ng iyong konsyensya na yung paggawa mo ng partiality ay kasalanan, kahit hindi mo pa nararamdaman yon, o kahit na wala pang violation sa mga batas ng mundong ito o sa batas ng gobyerno, na pag ikaw ay nagpakita ng favoritism sa church, pag nagpakita ka ng kabutihan sa mga mayaman, walang magkukulong sa'yo, hindi ka huhulihin ng pulis. Hindi yung bawal eh. Di ba? Wala naman nakalagay na ganun sa gobyerno na pag may pumasok na ano dito, pag sinabi mo lang, ikaw, pulubi ka, diyan ka maupo sa labas. Pero kunyari, walang ganun na batas. No, ewan ko lang kung meron na, no? Pero kunyari, wala namang ganun. Kahit na wala nun, at kahit na hindi mo nararamdaman sa iyong konsyensya, dapat maintindihan mo, you are still convicted by the law. Scriptures still convict you. Hindi mo pwede sabihin, hindi ko man nararamdaman eh. So what if you don't feel it? Kahit hindi mo nararamdaman, ikaw ay nagkakasala sa Panginoon. There are people who think na yung kasalanan lang, pag nararamdaman nila. Pag hindi ko naman nararamdaman, hindi naman ako convicted sa aking puso na mali ito hindi siguro ito kasalanan hanggat hindi ko nare-realize, hanggat hindi ko nararamdaman na ito'y kasalanan, wag mo ako sabihin kasalanan yon. That is wrong. Ang tanong may nakalagay ba sa salita ng Panginoon Diyos? And because partiality is found in the Word of God, etong showing partiality is revealed in Scripture to be sin, huwag kang magtiwala sa iyong pakiramdam. Ang konsyensya natin, depende kung paano trinain.
The conscience is not always a good guide. Minsan maganda yon, pero hindi lagi. Depende kung anong finid mo at ano tinuro mo sa iyong konsyensya. For example, merong ibang mga babae, para sa kanila, masama ang sex. Nag-asawa na nga sila, parang nahihiya pa sila na ipakita yung kanilang katawan sa kanilang mister and to enjoy sex when the Bible says there's nothing wrong with that. Sex is a gift from the Lord. Bakit ganun ang kanilang nararamdaman? Parang feeling nila if they have sex with their husband, asawa nila yon, ha? Ang pakiramdam nila sila nagkakasala. Bakit? Siguro yung nanay nila, single mom. Siguro yung nanay nila may nangyaring hindi maganda sa kanya, kaya siya nabuntisan. So, habang lumalaking anak niyang babae, sasabi niya, anak, ikaw huwag ka talagang makikipag-boyfriend Yung mga lalaki talaga, galit siya sa mga lalaki. Yung mga lalaki, puro masama yan, gagawan ka lang ng masama yan, at kung ano-ano, finifeed niya doon sa kanyang anak na masama yung sex. Pag may nakita siya na, kahit mag-asawa na nagkikis, huwag mong gagawin yan, madumi yan, masama yan. So feeling ng bata, madumi yung sex. Okay, so mangyari niyan, pag nag-asawa na siya, yung kanyang konsyensya will bother her. Because yun ang feeding na nilagay niya sa kanyang isipan Lagi niyang iniisip na masama yun. Pero ang tanong, what does the Bible say? Kailangan wag kang magpakontrol sa sinasabi ng iyong pakiramdam. You must be guided by the Word of God. Dapat ang salita ng Panginoon. Ganon sa kasalanan. Wag kang magpapadala doon sa pakiramdam mo. At sabihin mo, if it feels good, then siguro ito yung tama. No. Even if it feels good, if the Bible says it is wrong, mali yun. Kasalanan yun. So, yan yung principle na tinatawag nating sola scriptura. An old Latin phrase which means scriptures alone. Sola, alone. Scriptura, scriptures. Sinasabi mo na ang Biblia ang final authority. Ang Bible ang magdedetermine ng aking beliefs at ng aking behavior. Para malaman ko alin ang tama o alin ang mali, ang Bible ang magsasabi. Para malaman ko kung yung conduct ko tama o mali, it's going to be the Bible who will determine it. So ito yung sinasabi niya rito. You are convicted by the law as transgressors. Now, take note also of the word transgressors. Transgressors, it's an interesting term. Pansinin niyo, sinabi niya rito, and are convicted by the law as transgressors. Pag naririnig ko yung salitang transgressors, pinapakita rito that James is not simply pointing to an act, but he is describing a character. Siguro para mas lalong maging maliwanag. Ang tinutukoy dito ni James ay yung kanyang pagkatao, hindi yung kanyang ginawa lamang na aksyon. Halimbawa, ano ang pagkakaiba ng isang taong nasira yung kanyang gripo, ni-repair niya, sa isang tubero? May pagkakaiba yon. Yung isang tao, kunyari ako, hindi ako tubero, pero pag nasira yung aming gripo, kunyari tumutulo, kaya kong ayusin yon. Makakabili ako ng nilalagay na goma doon at kung ano, kaya ko siyang i-repair. Pero hindi ako tubero. Iba yung tubero dun sa kaya lang mag-repair ng sirang gripo. Iba yon. Again, another example. Halimbawa, ang batang naglalaro ng basketball. Iba yung batang naglalaro lang ng basketball, pa-shoot-shoot lang pagdating sa eskwelahan. Iba yung professional basketball player. Iba yon, di ba? Yung isa, buhay na niya yun trabaho na niya yun. Yun ang pinagkikitaan niya. Pero isa, pa-shoot-shoot lamang. Ganon din, halimbawa, yung isang magsasaka. Pwedeng ako, kunyari, sa bahay namin, may backyard kami, sabihin ko, gusto ko magtanim ng munggo. But that doesn't make me a farmer. Kumpara dun sa isang tao na yun talaga yung kanyang trabaho. Mahal niya talaga yung lupa. Wala na sa ibang trabaho kundi yung pagtatanim. Ang tawag sa kanya, farmer. Iba yung taong nagsuswimming lang paminsan-minsan as a form of recreation. Iba yung tatawagin mo siyang professional swimmer. Napansin nyo? Now, similarly, yun ang ilagay nyo dun sa salitang transgressor. Ang hina-highlight dito ay hindi lamang yung ikaw ay gumawa ng isang kasalanan, you are called a transgressor. Parang sinabi mo, kunyari ikaw ay may kinuhang pera. Dahil nagugutom kami, nakita kang perang nakalagay dyan, tapos talagang gutom na gutom ka na, o pumunta kang tindahan, hindi ka naman talaga magnanakaw, pero may kinuha ka lang pagkain dahil gutom na gutom ka.
So pwede mo masabi, yan taong yan, nagnakaw ng pagkain. Pero iba pagka tinawag kang magnanakaw. Pag tinawag kang magnanakaw, yun na talaga yung buhay mo. Yun na talaga yung trabaho mo, kumbaga. No, kahit na hindi ka nagugutom, nagnanakaw ka talaga. Doon mo na pinagkikitaan yung buhay mo. Now, ito ang pinapakita rito. Tingnan nyo, sabi rito, no? If you are a person who is showing partiality, you are convicted by the law as transgressors. Hindi lamang ikaw ay nagkasala ng isang beses o ilang beses, ang tawag sa iyo, you are a transgressor. Tapos, what's interesting, sabi rin dito, you are convicted by the law. Ito ay parang nananatiling tawag sa iyo. You are convicted by the law as a transgressor. So, ito, ano pinapakita rito? You are only, if you are showing partiality, palagi mong ginagawa yon, pinapakita mo lang, ito ay ebidensya na ikaw ay hindi totoong mananampalataya. You are not born again. Pagka sinasabi mong ikaw ay born again and then you are showing partiality, you are just proving you are not a true Christian. Okay, now, turn to verses 10 and 11. Itong verses 10 and 11, ito ngayon ay ang suporta ni James, bakit niya sinulat yung verse 9. Magbibigay siya ngayon ng ibang mga rason bakit favoritism makes a person a transgressor of the law. At ito ay mapapansin ninyo dito sa verse 10 at saka sa verse 11, sinimulan with the word for. You know, if you're using the ESV, dahil dito sa salitang for at the beginning, ito yung simula ng verse 10 at verse 11. Ibig sabihin to, sinusuportahan itong dalawang verses na ito, yung verse 9. Si James, gumagawa siya ng paraan para ipaliwanag palalo ng mabuti why etong verse 9 is makes you a transgressor. Bakit ang pagkapakita ng favoritism makes you a transgressor? Gusto ko yung sinabi ng isang Bible commentator, si Stephen Cole. Ito ang kanya sinabi patungkol rito. Let me read it to you in English. Sabi niya, like a brilliant trial attorney, James knew that his readers would try to squirm out from under this guilty verdict by saying, well, okay, maybe we've not treated everyone fairly, but it's not that big of a deal. After all, we haven't been committing adultery. We haven't been murdering people. We keep the important commandments of the law, even if we haven't always treated the poor as we should have. Anticipating this dodge, James continues in verses 10 and 11. Nakita niyo sinabi? Again, no? Balik natin. Sabi ng verse 9, sabi ni James, ang sino man na nagpapakita ng partiality is committing sin and is convicted by the law as transgressors. So, pwede, ang gagawing excuse ng iba, sige na, inaamin na namin na paminsan-minsan, o kaya may mga ginagawa kami, nagpapakita kami ng partiality, pero naman, wag mo naman kami masyadong i-convict. Hindi naman malaking kasalanan yung ginagawa namin. Yun ang excuse nila. Hindi mo kami pumapatay ng tao. Hindi mo kami nagko-commit ng adultery. At least, ito lang ang kasalanan namin. Partiality lang. Showing favoritism lang. Okay, tinan nyo, no? I think James anticipated that kind of reasoning. Inunahan na niya sila. Kaya yun ang dahilan kung bakit binigay niya yung verse 10 and verse 11. Kaya sinabi niya, for. Ito dahilan, no? Kaya kasalanan, kaya ko ini-insist, kaya ko sinasabi na malaking kasalanan yung pagkapakita ng favoritism for o kaya because, eto na, verse 10. And then verse 11, for whoever keeps the whole law but fails in one point has become accountable for all of it. Ano sinasabi ni James dito? So, si James, sinusuportahan niya yung verse 9. Gusto niyang ipakita bakit seryoso o malaking kasalanan ang pagkapakita ng favoritism. At itong kanyang paliwanag. Sabi niya, if anyone keeps the entire law, of course, wala naman talagang makakagawa nun, nasusundin niya lahat ng mga kautusan, but for the sake of argument, o para sa pakikipag-argue na lang, o sige, mag-agree na lang tayo, kunwari, may isang tao na sinusunod niya lahat ng mga commandments ng Panginoon. Lahat, ha? But, sabi niya, if he fails in one point, he has become guilty of violating or disobeying all of the commandments. Sabi niya, yan ang tinuturo ng salita ng Diyos.
na kung pinipilit mong sundin ng lahat, pero isa lang dito sa mga kautusan na ito, mag-fail ka doon, you have already failed in all of the commandments. Now, this is very interesting in the Greek. Sa Griego, etong salitang all is emphasized. Hindi natin masyado makikita yan sa English eh. Pero pag ikaw ay nagbabasa ng Greek, sabi ng mga Greek commentators, yung salitang all, binibigyan ng diin ito. Parang gusto niyang sabihin, kumbaga, gustong pakita ni James, he's pointing to us to realize the full force of the word all. Dapat isipin ninyo, sinasabi ni James sa kanila, na kahit isa lang ang suwayin mo sa lahat ng kautusan ng Panginoon, ang talaga, sinuway mo na lahat. Lahat as in, lahat. Parang lahat. Yung talagang gusto niyang pakita, dapat maintindihan mo yung bigat ng dating ng salitang yon. Lahat. Tapos, isa pang bagay na pansinin niyo rito, sabi niya, He has become, sabi ng verse 10, but fails in one point, has become accountable of it all. Yung has become, ito ay nasa tinatawag sa Griego na perfect tense. Maraming mga tenses sa Greek, pero ito tinatawag na perfect tense. Ang perfect tense describes an action na nangyari noon nakaraan, pero merong nagagawang mga resulta ito na nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Yun ang ibig sabihin ng perfect tense. Nangyari noon, pero yung epekto niyan hanggang ngayon. Parang kunyari, ikaw nasabugan ng granada, no, tapos naputulan ka ng paa, hanggang ngayon putol pa rin yung paa mo. Hindi yung ikaw nung isang taon sinampal ka, pero ngayon, wala na. Parang hindi ka sinampal. Wala na yung marka nung kamay nung isang taon yun. Pero may mga bagay na ginawa mo no, na hanggang ngayon, yung epekto, daman-dama pa rin, kitang-kita pa rin, nananatili pa rin. Yun ang tinatawag na perfect tense. So sinasabi rito, pagka ikaw ay nagpakita ng partiality, sabi dito, you have become accountable for all of it. Kahit na isa lang ang kasalanan, it doesn't have to be partiality. Kahit ano pang mga kasalanan na nagawa mo, isa lang doon, sinuway mo na ang lahat and you have become guilty of all. No, nananatili yung guilt mo. Hindi mo pwedeng sabihin, dati ko pa lang naman nagawa yun eh. Hindi, yung epekto nun na ikaw ay guilty, nananatili hanggang sa ngayon. At ang tangi lang makakapaghugas nun, kahit na nakalimutan mo na yung kasalanan na yun, ang tanging makapaglinis lang nun ay ang Panginoong Jesus.